Bekas. Ang hirap. Ano ba yan? Ang pangit na ng texture ng balat ko, mga kababayan. Nakita niyo yung room ko? Ito yung room ko na provide sa akin ng aking bagong amo. Napakalawak niyan. Pero makikita niyo gaano yan gulo. Mabuti na lang at marami akong gamit. Pero tingnan niyo yan, oh. Ay, Ginoo ko. Iwan, basta sa akin, ang naka-priority sa akin is magawa ko yung tungkulin ko sa trabaho ko. Yun ang talagang sinisigurado ko. Pero pagdating sa ako na lang, sarili ko, basta walang alikabok, para sa akin ayos na. Walang alikabok. Naglinis ako niyan sa mga pader. Tinanggalan ko yan ng mga cobwebs. Pero, tingnan niyo pa rin. Makalat talaga siya. Ewan ko kasi siguro totoo yung kung gaano ang itsura ng kwarto mo, paligid mo, kapag magulo yan. Tulad niyan, magulo. Magulo ang isip. Hindi ko alam kung kayo din ba ay naniniwala kayo dyan. Pero para sa akin is totoo talaga. Naniniwala talaga ako na ganun ang isip ko ngayon. May panahon din ako na maayos ko yan, pero parang hindi ko makuha talaga. Inaayos ko yan, pero bumabalik at bumabalik siya sa ganyang itsura. Wala, totoo lang ako sa sinasabi ko. Kasi, galing kasi ako talaga sa depression. Talagang down na down ako. Bankrupt ako talaga. Hindi madali ang stress at saka ma-depress. Kapag sinubok ka talaga ng pagkakataon, kailangan talaga ng matibay na loob at saka tatag. Ayun, pinipilit kong ma-overcome yung sitwasyon na yun. At sa awa ng Diyos ay nandito ako kahit hanggang ngayon ay depressed pa rin ako. Ang hirap talaga. Na mapapabayaan mo na yung sarili mo. Lalo na kapag financially broken ka na talaga. No choice ka na. At kaya ako nandito talaga dahil no choice na ako. Kahit no choice ka na, kailangan talaga maging practical ka na lang. Kung ano yung nandyan, pasukin mo na talaga. Para lang makaraos ka. Kaya nandito, hindi pa rin ako raos totally. Sinisikap ko pa rin talaga na malagpasan. Kaya ang resulta naman para sa katawan, ang resulta ng mga struggles ngayon, sisingilin ka ng katawan mo. Kaya ayan. Ito, itsura ng
kagagaling lang sa matinding pagsubok sa buhay. Yung mawalan ka ng trabaho, ayan, ako po yun. Ako po ay nanggaling sa matinding paghihikahos. Kaya po ako ay nandito naman ngayon na sa Malaysia. Mas maliit ang kinikita ko kumpara sa dati kong trabaho sa Hong Kong. Pero ganun talaga ang buhay. Wither talaga. Ang dami kong natutunan sa karanasan ko. Kaya resulta, ayan, ang buhok ko naglaglagan. At yung aking eye bags noon na konti, ngayon ay dumoble talaga. Ayan. At pinoproblema ko naman ngayon, ang buhok ko na naglaglagan. Araw-araw, hindi lang 100 siguro ang mga nahuhulog, mga natatanggal. Siguro mga 200 plus. Araw-araw yan. Lalong-lalo na kapag katapos kong maligo, sandamakmak ang nahuhulog. Tumaan din ako sa stress eating. Ayan nga. Stress eating ang pagkakaalam ko doon kasi hindi na maganda, hindi na normal ang kain ko. Naniniwala talaga ako dyan na ako kasi ganun. Dinadaan ko sa kain yung mga problema ko. Ayun, unhealthy. Hindi maganda ang pakiramdam ko sa katawan. Pinipilit ko lang talaga na kumilos kasi yun ang pangkabuhayan natin, pangkabuhayan ko. Kaya lang, hindi maganda na magtuloy-tuloy yung ganun kong lifestyle, lalong-lalo na sa pagkain. Hindi normal. Napakarami kong kinakain. Pero, yung itsura ko ay parang 1 linggo na hindi kumakain. Tiyan lang ang lumalaki. Kahit ganun pa man, kailangan nating lumaban sa mga problema natin na pinagdadaanan. Kasi kailangan pa rin tayo ng mga mahal natin sa buhay. Ganon tayo mga magulang eh. Kailangan nating lumaban. Lalo na sa mga nag-iisa lang na magulang na katulad ko. Kailangan ako ng aking mga anak. Kaya ganun. Gusto kong makaraos sa sitwasyon ko. Kahit papaano, nandito na ako, may trabaho na ako, pero alam ko hindi pa ako stable. Gusto kong maka-move on sa pakiramdam ko hindi ako masaya. Hindi ko alam kung naiintindihan niyo yun. Makikita kasi sa itsura ko, ayan. Wala yan sa ganda at saka sa pangit. Makikita yan sa balat. Kung marunong kayong kumilati sa tao, sa isang tingin pa lang. Diba? Masasayko nyo naman. Ayun. Pinipilit ko lang maging malakas at saka energetic sa harap ng aking mga amo dahil yun ang kailangan. Pero pagdating sa sarili ko, na ako na lang ang mag-isa ay hindi ko talaga masabi na healthy. At kahit ganun pa man, napapansin ko pa rin ang sarili ko na hindi talaga pwede magtuloy-tuloy. Ito, gusto kong baguhin. Gusto kong buhayin. Gusto kong buhayin yung aking isip. Gusto kong buhayin yung aking gana. Kasi yun ang kailangan.
At yun ang resulta, yung buhok ko ay nahuhulog palagi. At isa rin siguro yon sa sinasabon ko kasi siya ng sabon na panlaban, yung powder. Kaya nakadagdag yon sa paglagas ng aking buhok. Nagsishampoo na rin ako, nagsasabon ako sa buhok ko ng sabon na panlaba dahil wala akong gamit. At nahihiya akong manghingi sa amo ko. Unang-una sa lahat gusto ko talagang magtipid muna kasi inuuna ko yung mga importanteng paggastusan ng sahod ko. Kaya tinitiis ko yung sarili ko na matipid ko muna para kasi pinapriority ko yung problema ko talaga na dahilan bakit ako nandito ngayon sa Malaysia para lang masolve yung mga pinoproblema ko talaga na dahilan bakit ako na-depress. Ito, sisimulan ko naman ngayon sa pagpuputol ng buhok ko. Ngayon, puputulan ko siya. At madali lang para sa mga katulad ko na nagtitipid, na hindi na ayaw mo gumastos. Ito lang ginagawa ko. Ganyan lang. Tatalian ko lang yan siya. Ganyan lang para hindi ko na kailangan maggastos. Wala na akong babayaran. Ako na mismo ang puputol ng sarili kong buhok. Ito para sa mga mahaba ang buhok. Pang 3 times ko nang putol to. Pero gusto ko pa rin talaga paiksian siya. Para matrim na rin. Ganun lang. Yan. From dito, ito ganito na siya. Hanggang dito na. From dito, hanggang dito na siya. Mahaba pa rin siya pero at least nabawasan at na-refresh siya. Yan lang. Save na sa gastos. Yun lang. Kailangan talaga sa buhay ang pagiging buo ang loob mo sa darating na unos sa buhay mo. Ayun. At saka tiwala lang sa Panginoon kasi normal lang talaga na may dadating na mga problema. Dahil ganun ang buhay. Panapanahon lang yan. Wala talagang forever. Yan ang sinasabi natin na pabiro pero totoo yun. Kaya dapat at kailangan talaga maging handa tayo sa mga panahon na yun. Dahil ganun lang yan. Umiikot ang buhay natin dito sa mundo. At na-realize ko talaga na hindi biro ang depression. Kapag depressed ang isang tao, hindi mo pwede talagang tawanan yan. Hindi mo pwedeng sabihan na umaarte lang yan. No. Kasi dinanas ko yun. At walang ibang makakatulong pa rin sa sarili mo, kundi ikaw lang din.
Kaya kailangan natin ng tatag at tiwala. Walang iba kundi ang Panginoon natin. Kasi siya lang ang makapagbibigay sa atin ng chance. Yun. So, yun lang. Ito ang buhay ko. Nasisimulan ko dito sa Malaysia bilang DMW or OFW. Yan ang aking magiging araw-araw ko na routine na tatahakin. Kaya kailangan kong maging strong, healthy, emotionally fit. Hindi ko alam kung sana maging okay ang lahat. Hanggang sa muli.